Blanco of Mualboal Bible Baptist Church. Tunga, Mualboal ni taga Tunga. Tunga. Kita tas tunga. May buntag. Amen. Natong tanan. Salamat Pastor Ben. Salamat ko ni Ma'am Iba pod o sa pamilya sa Pila family and the church members. Mga kaigsunan, kung dili lang higala sa tinud-anay, di gumari. Kay kung dili higala bisag duol pa, di ka mag-abot, no? Nabitaw sa amo, duol ra kayo nga iglesia, o di mag-abot. Pero mga kaigsunan, pasalamat nga diha sa pulong sa Ginoo kita magkahiusa. Salamat ta karon ining kabuntagon nga diin giusat kita aron sa pagsimba sa atong tinuod ug buhi nga Dios. Na timing pod nga pagtawag nga kun ako ang speaker dire kay sa tinud-anay, di gyud gumubiya og pulpito basta Domingo. Pero na ako'y na-invite. Murag kalibali-barong ko dili pero naalagay pinagsamahan ni sanong ko nga yes. So mao nang naa ako karon dire og muhatag sa pulong sa Ginoo. Andaw na ba ta sa mensahe? Mga kaigsunan sa tinud-anay, atong i-master ang atong Biblia. So that this Bible will become our master. Pasalamat ta sa diskol kaganiya. Brad, thank you so much. Nga diin mga kaigsunan, daghana ang nakakat-on sa pulong sa Dios. Ang pangutana, sa atong pagkakat-on sa pulong sa Ginoo, ato ba usab nga gikinabuhi. So yang akong tanan palihog sa pagbarog, Ecclesiastes chapter 12 sa tubag-tubag. Salamat ang atong Dios buhi, amen. O gingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan diha sa Ecclesiastes chapter 12. Nata? Responsibly. I will read verse number 1. Respond with me in verse number 2 until we finish reading the whole chapter. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, and thou shalt say, I have no pleasure in them. Verse 2. While the sun or the light or the moon or the stars be not darken, nor the clouds return after the rain. Verse 3. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. Verse number 4. And the doors shall be shut in the streets, with the sound of the grinder is slow, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the notes of music shall be brought low. Also when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Verse number 6. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. 9. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yea, he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs. Verse 10. 11. The words of the wise are as goods, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Verse 12. And order by this, my son, we are told of many, many books, there is no end, and as study is considered into perfection. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Tanan, go. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong atong gibasa. Lord, we thank you so much. Bisan pa nining sayos kabuntagon nga kaming imong giusa. Bisan taliwala sa ulan, kaming imong gidala sa imong balay tigumanan aron sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat Lord ning mga iglesia sa Fortress Bible Baptist Church. Salamat sa akong amigo nga pastor og ngon man Ginoo sa higayon nga imong gihatag kanako makawali nimong pulpito. Akong pagampo nga
ikaw mag-abli sa matag kasing-kasing gunahuna, ikaw Ginoo magapakisulti ka namo in a very special way. I claim the power of the Holy Spirit right now to teach us and to talk to us, O God, nga ikaw Ginoo mao gyud ang mahimaya sa mong taliwala ug tabangi kami nga nagtubo kami diha sa imong grasya ug kahibalo. In the name of Jesus Christ our Savior. Amen. Please be seated. Sa atong nakita mga kaigsunan, unsay pulong katapusan gisulti diri? Di katong diri sa salida. Ang mga kabataan, unsa gani? Paglaom sa pag-asa ng bayan, hope of the nation. Og mao man ang gisulti sad ni Dr. Jose Rizal. Ang mga kabataan, agree ta disagree? Disagree. Di ko mo agree. Kanang mga bata nga naay Kristo. Imagine sa salida, mo to'y mga pag-asa nga negatibo nga mga buhat nga dili makalipay sa atong Dios. Mga kaigsuunan, kanang Kristohanon, Christian youth, mao naay pag-asa. Pero kanang way Kristo, wa naay pag-asa. Naghatag ka na mga kaigsuunan og dakong problema sa ato ang society. Magdako nga nahimong problema sa katilingban kung way Kristo. Salamat, dunay pipila ka mga young people nga misanong nga miya bisita ning mga iglesia aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay sa tinud-anay mga kaigsuunan, dili kami mupadayon. Kami nga mga edad-edara na mulabay ug ang sunod nga henerasyon kamo nga mga batanon. Ug kung walay pulong sa Ginoo, walay pulos ang kinabuhi. So nining kabuntagon aduna kitay upat ka mga butang, the four dispensation of a Christian youth. So una sa tanan mga kaigsuunan, atong tun-an ang time of rejoicing. Ingon ni Pastor Ben kaganiha, wala siya mag-enjoy siyang kabatanon, ako ga-enjoy ko sa akong kabatanon. Pero member sa mga buloy. Unsa nang buloy? Kay mo unsa nang buloy? Wala. Buluyagon group because I grew up in Port area. So pero sa akong pag-enjoy mga kaigsuunan, nalulong sa mga bisyo, mga binuang, mga barkadas. And it's true mga kaigsuunan, ngayong makita sa pulong sa Ginoo that the world before, yung makita, flooded because of wickedness. Sa atong panahon karon, the wickedness flooded the world. Kung nakabasa mo sa newspaper, ang bata gidunggab ang laing bata. Karon nga isyu, kabasa mo? Nga naman, tungod ka na kay way kahadlok sa Ginoo. Og mga kaigsuunan, kumutan-aw ta sa pulong sa Ginoo, ug mutuon ta sa pulong sa Ginoo para mahimo tang literate, dili illiterate. Mga kaigsuunan, tan-aw na to ang preceding verse ug succeeding verse kanong ningon ang pulong sa Ginoo nga remember now thy Creator in the days of the youth. So ingon diri sa babaw sa 11 verse number, will you please read with me? Chapter 11 verse 9 and 10. Okay, go. Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh. For childhood and youth are what? Are what? Vanity. So timan ay mga kaigala, igsuon, the real life is not this life. Kung sa na pastor, kini nga life is only temporal. Kini nga life is only a physical life. Ang pinaka-importante nga kinabuhi nga atong ikinabuhi mga kaigsuunan, because ingon sa pulong sa Ginoo, for childhood and youth are vanity. Ang pinaka-importante makaila kita sa tinuod nga kinabuhi, and that true life is the life of Jesus. Ingon sa Bible mga kaigsuunan, and that from a child. Matudluan kita, kami wa man mi natudlo is pulong sa Ginoo. Pero pasalamat ta, ingon ni Pastor Ben, na idaghan nga niadto sa balay nagsigbasa sa Biblia. Amo dili ka basa Biblia nato sa balay gatudlog. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Gamay pa ko. Ula og buhok. Ngano man, di ako katunog langoy sa pier. Nya tulo ang sipon, nya naibaog diri. O tuo mo ana. That's me before. Pero mga kaigsuunan, tungod sa mga barkada, tungod sa binuang, wa makatunog tarong, pero naapay mga tao nga mag-extension klase sa katipunan. So di giday mo labay kawang day, no? Ngano man, mga kaigsuunan na ay pulong sa Ginoo nga ginatudlo, and that from a child.
Kumusta mga ginikanan? Ato bang ginatudluan kanunay ang atong mga anak sa pulong sa Ginoo? Kay kami nagdako may gitudluan na dili pulong sa Ginoo dong. Dai kwarta dong o puhunan, panghantak. Magbraha didto, magsikitsa. Mao nay tudlo sa ginikanan nga way Kristo. Pero pasalamat mo mga young people kung Kristohanon ang inyong ginikanan, gatudlo ka na sa pulong sa Ginoo. Pero katong mga taong way Kristo, dili mo tudlo sa pulong sa Ginoo, mas lay katudlo. Ang ilang tudlo, puro binuang, puro sugal, puro bisyo. Og imo makita sa Bible mga kaigsuonan sa 2 Timothy tanawa ha. Mao na pinaka-importante gyud ang pulong sa Ginoo. Ngano man? Ingon diri. 2 Timothy please. Open your Bibles. In chapter 3 verse number 15. Tanawa ha, and that from a child. So importante gyud kaayo mga kaigsuonan ang mga kabataan. Importante gyud kayo ang mga young people nga matudluan sa tinuod nga kinabuhi. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through what? Good works? No. Through faith. Pinagi sa pagtuo, which is in Mary? No. Which is in Christ Jesus. All scripture. Muna gingon na sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga importante gyud kaayo kay ang tanan nga kasulatan gihatag kini by inspiration of God. Huh? And is profitable for doctrine. Doctrine, what is right? Tudluan ug unsay insakto, dili tudluan ug unsay binuang. Kay kami gadako mi puro binuang. Pero salamat usa ka adlaw niya dunay taong concern sa akong kalag. Ni paklis pulong sa Ginoo. Ug nakasabot ko nga makasala ko. On June 11, 1985, I received the Lord Jesus Christ inside my heart. And at that time, mga kaigsunan, hinay-hinay usab ang atong kinabuhi. Katong sinina nga, pinakitang tutoy, pinakitang pusod, sinina na yung tarong. Katong karsunis nga, bisag way, buslut-buslutan yun ang tuhod. Tarungo na yun ang sulob. Kaya nga no, mga kaigsunan, naa kang Kristo ang tinuod nga kausaban. Wala sa relihiyon. Wala mga kaigsunan sa unsay atong ginabuhat. Mga kaigsunan, ang kaluwasan, it is what Christ done at the cross of Calvary. Kung nakabaton ka sa kaluwasan, dunay tinuod nga kausaban imong kinabuhi. Tinuod dili. Tagsa-tagsa nato diri do natay mga testimony. Og imo makita mga kaigsunan, nako ipakita nga picture, I don't know kung makadetermine mo kinsa ni siya. Kailan mo ani? Mo ni sikat sa south. Bay laki. Mga kaigsunan, ingon ani ni siya sa una. Pero karon kung makita ninyo siya, dili na ingon ani. Ngano man, na change na ang iyang pagkabayot. Naaso dumanhog tapon. Oh, imo pakita before ug after no. Igbayad na ko dadon ako ang kuan kanang tinuod jud siya gyud, okay lang? Bato pa testimonihon. Mao nay resulta sa pulong sa Ginoo. Ingon ang ikaduhang Korinto 5:17. Bisan kinsa nahiusa kang Kristo siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang milabay, ang bag-o ni abot. Unsa mabag-o? Mausab mga kaigsunan ang attitude sa atong kasing-kasing. Because some people today, they are wise to do evil. Kabantay mo sa lida? Tudluan kag binuang. Unya madara ba gyud? Mag-adik-adik, di ba no? Mag-rugby, mag-shabu, okay lang ang sampuradong buwad. Ha? Okay lang siya ko yung budbud. Shabu magyapon na. Pero mga kaigsunan ka ng shabu nga real, makadaot sa imong kugmaon. Yang people, pagbantay, ayaw himo nga ang imong future karon. Ayaw padana. Kay nga naman mga kaigsunan usay maglipay-lipay ka tungod lagi kay gugma kuno, pero ang tinud-anay dili tinuod nga gugma. Last LUST. Kasabot ana. Muna I love you today, I hate you tomorrow. Ano nakuha man siya, nag-hate naman siya. Katong sa school kaganiya, divorce dayon. Dili man tinuod nga love. Ang tinuod nga love mga kaigsunan, love versus lust is love is from the Lord Jesus Christ. Do you believe that? God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang lust is from Lucifer. Ang niya si Lucy. Mga kaigsunan, love versus lust. Ang love mga kaigsunan, others. Pero ang lust, it na you
Who you? I love you. Kita tayo ha. Mag-eyeball. Magkita sa usa ka area. Asa sa Family Park ugma. Ah. Unya pag abot sa usa ka area siya. Uy, ikaw din na ang yang naong murag pasas. Ang yang ka-eyeball mura pud ang naong kinumog na papel. Ah, di ba? Daghan nga kinabuhi na daot tungod sa cellphone. Inag-bill sa cellphone tan-aw dayon. Di ba no? Unsa ni text call. Di ba? Pero pulong sa Ginoo, Ginoo ray masabutan ay basaha ang pulong sa Dios. Love versus lust. Mga kaigsuunan, ang love is virtue. Pero ang lust, mga kaigsuunan, sensual.